Ang krisis ng ekonomiya sa Pilipinas, isang panawagan sa pamahalaan para sa aksyon. Ang kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas ay nagpapakita ng malalim na mga problema na nangangailangan ng agarang at komprehensibong aksyon mula sa pamahalaan. Ang pagtaas ng inflation, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, at ang kawalan ng katiyakan sa supply chain ay nagdudulot ng malaking paghihirap sa mga ordinaryong mamamayan. Sa pamamagitan ng sanaysay na ito, susuriin natin ang mga pangunahing issue, ang mga kahinaan ng kasalukuyang sistema, at ang mga hakbang na dapat gawin ng pamahalaan upang malutas ang krisis na ito. Ang ugnayan ng supply chain, demand, at inflation. Ang inflation, bilang pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga kalakal at serbisyo, ay isang komplikadong penomenon na may maraming sanhi. Isa sa mga pangunahing salik na nakakaapekto sa inflation ay ang supply chain. Ang anumang pagkagambala sa supply chain, tulad ng pagpigil sa importasyon ng mga pangunahing produkto tulad ng bigas, ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo. Kung ang supply ay limitado at ang demand ay mataas, ang resulta ay inflation. Gayunpaman, ang paggamit ng pagpigil sa importasyon bilang isang paraan ng pagkontrol sa presyo ay isang mapanganib na diskarte. Ito ay maaaring magkaroon ng hindi inaasahang mga epekto, tulad ng pagpapabor sa ilang mga negosyante o paglikha ng mga black market. Bukod dito, ito ay maaaring ituring na isang uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan kung ang layunin ay upang makakuha ng political gain sa halaga ng kapakanan ng publiko. Mga kahinaan ng sistema ng pamamahala. Ang kasalukuyang sistema ng pamamahala sa Pilipinas ay nagpapakita ng maraming kahinaan na nagpapahirap sa pagtugon sa mga pang-ekonomiyang hamon. Kabilang dito ang kawalan ng balanse. Ang kawalan ng maayos na balanse sa pagitan ng supply at demand ay nagdudulot ng mga pagtaas ng presyo at kakulangan sa mga pangunahing produkto. 2. Mahinang departamento. Ang mga departamento ng gobyerno ay madalas na kulang sa koordinasyon at kakayahan upang epektibong magplano at magpatupad ng mga patakaran. 3. Katiwalian. Ang katiwalian ay isang malaking problema na nagpapahina sa integridad ng sistema at nagpapahirap sa pagkamit ng mga layunin sa ekonomiya. 4. Kakurangan sa transparency at accountability. Ang kakulangan ng transparency at accountability ay nagpapahirap sa pagsubaybay sa mga aktibidad ng gobyerno at pagpapanagot sa mga opisyal. Ang pag-asa sa mga band-aid solutions, tulad ng pagkontrol sa importasyon, ay hindi sapat upang malutas ang mga malalalim na problema sa ekonomiya. Kailangan ng isang mas komprehensibong diskarte na nakatuon sa pagpapalakas ng mga institusyon, pagpapabuti ng koordinasyon, at paglaban sa katiwalian. Ang kahalagahan ng financial literacy. Ang financial literacy ay ang kakayahan na maunawaan at gamitin ang impormasyong pampinansyal upang gumawa ng matalinong desisyon. Sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya, ang financial literacy ay mas mahalaga kaysa dati. Ang mga mamamayan na may sapat na kaalaman sa pananalapi ay mas malamang na makagawa ng matalinong desisyon tungkol sa kanilang paggastos, pag-ipon, at pamumuhunan. Ang pamahalaan ay may mahalagang papel sa pagtataguyod ng financial literacy. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng mga programa sa edukasyon, mga kampanya sa media, at iba pang mga inisyatibo. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng financial literacy, matutulungan natin ang mga mamamayan na protektahan ang kanilang sarili mula sa mga pang-ekonomiyang paghihirap at gumawa ng mas mahusay na mga desisyon para sa kanilang kinabukasan. Mga rekomendasyon para sa pamahalaan. Upang malutas ang krisis sa ekonomiya at mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayan, ang pamahalaan ay dapat gumawa ng mga sumusunod na hakbang. 1. Pagbuo ng komprehensibong plano. Ang pamahalaan ay dapat bumuo ng isang komprehensibong plano para sa pagtugon sa inflation at pagpapabuti ng supply chain. Ang planong ito ay dapat nakabatay sa malalim na pagsusuri ng mga sanhi ng inflation at dapat isama ang mga tiyak na layunin, mga target, at mga tagapagpahiwatig ng pagganap. 2. Pagpapalakas ng mga institusyon. Ang pamahalaan ay dapat mamuhunan sa pagpapalakas ng mga institusyon ng gobyerno, tulad ng Kagawaran ng Agrikultura, ang Kagawaran ng Kalakalan at Industriya, at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ay nangangailangan ng pagpapabuti ng kapasidad ng mga empleyado, pagpapalakas ng mga sistema ng pagsubaybay at pagpapatupad, at paglaban sa katiwalian. 3. Pagtataguyod ng transparency at accountability. Ang pamahalaan ay dapat gumawa ng mga hakbang upang mapabuti ang transparency at accountability sa lahat ng antas ng pamahalaan. Ito ay nangangailangan ng pagpapalakas ng mga batas sa transparency, pagpapalakas ng mga mekanismo para sa pagsubaybay sa mga aktibidad ng gobyerno, at pagpapanagot sa mga opisyal na nagkasala ng katiwalian. 4. Pagpapalawak ng financial literacy. Ang pamahalaan ay dapat maglunsad ng mga programa sa edukasyon at mga kampanya sa media upang mapalawak ang financial literacy sa mga mamamayan. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng mga kurso sa paaralan, mga seminar sa komunidad, at mga online na mapagkukunan. 5. Pagsuporta sa mga magsasaka at maliliit na negosyante. Ang pamahalaan ay dapat magbigay ng suporta sa mga magsasaka at maliliit na negosyante na siyang gulugod ng ekonomiya. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagbibigay ng akses sa kredito, teknolohiya, at mga merkado. Konklusyon.
Ang krisis sa ekonomiya na kinakaharap ng Pilipinas ay isang malaking hamon na nangangailangan ng agarang at komprehensibong aksyon. Ang pamahalaan ay may mahalagang papel sa paglutas ng krisis na ito at pagpapabuti ng kalagayan ng mga mamamayan. Sa pamamagitan ng pagbuo ng komprehensibong plano, pagpapalakas ng mga institusyon, pagtataguyod ng transparency at accountability, pagpapalawak ng financial literacy, at pagsuporta sa mga magsasaka at maliliit na negosyante, ang Pilipinas ay maaaring malampasan ang krisis na ito at makamit ang isang mas matatag at masaganang kinabukasan.